Good day mga idol! Andito tayo ngayon sa Yamaha Malbar branch. For today's vlog, maglalabas ako ng Yamaha MT-15 2023 model, ang tinaguriang Dark Side of Japan. Ang baby version lowest displacement ng mga MT series ng Yamaha. Meron lang tayong dalawang variants ng model 2023, ang Tech Black na iuwi namin ngayon at ang Science Storm. Ayan po ang unit natin kukunin for activation na siya. Meron itong engine displacement mga idol na 155cc, 58mm ang bore, 58.7 ang stroke na may compression ratio na 11.6:1, wet weight na 133 kg, maximum horsepower na 19.3 at 10,000 RPM. Maximum torque na 14.7 Nm of torque at 8,500 RPM. Rear tire niya 140/70/17 at ang front tire 110/70/17. Meron rin siyang Delta Box aluminum diamond frame, front suspension na upside down fork USD. Liquid cooled na rin siya, 4-stroke, single overhead cam, 4 bulb. Ayan siya, nakabit na ang side mirror, pati battery. May battery na 12 volts, 4 amperes. May basic tools na rin kasama. Hydraulic single disc brake system, walang ABS mga idol. Front caliper ay dual piston, rear caliper ay single piston. Meron ding monofocus LED headlight na astig ang looks, napaka-pogi. Ayan, lalabas na po ang ating unit. Mga idol, meron itong 10 liters fuel capacity at seat height na 810mm. Saktong-sakto sa akin na 175mm ang taas. Wala itong Y-Connect, ang Yamaha MT-15 2023 version dito sa Pilipinas. Prior to activation, cash ko sa nakuha mga idol, bali 178,000 ang price niya, kasama na dito ang 3 years LTO registration. No hidden charges at meron ding 1-year warranty period at 12,000 kilometers warranty sa engine at electricals niya. Whichever comes first yun mga idol. Na-activate na nga ang bago kong kabayo. Picture taking naman tayo ngayon kasama ang agent ko at mga kasamahan niya. Tanggalin yung plastic. Wala tanggalin, lalagyan. Ito yung madali daw magasgas. Ayan, 0-0 po ang milyahe. Mag-break in tayo. Salamat. Update nyo na lang ako. Oo, sana yung matino ito. Paano gito? Hindi marunong. Thank you. Uy. Mahirap. Tara na. Ayan, okay ang torque na. Isin muna natin ang side mirror. Kakaibang excitement ang nararamdaman ko mga idol kasi may uwi ko na ang bago kong MT-15. Pilit na pinapatanggal ang plastic nitong panel niya ng kumparing Francisco, pero wag muna. Si Sir Kim Russell Tumadsad ang tumulong sa akin para masecure ang unit. Ito ang FB page niya. DM nyo na lang siya kung may bala kayong kumuha ng inyong dream motorcycle sa Yamaha Moto Express, Malbar, Batangas branch. Ang ganda ng side mirror niya, kitang-kita ang nasa likod. Testing ang brake. Uy, okay ang brake.
Nag-ikot-ikot din ako at nagtanong-tanong, nag-canvas sa iba't ibang mga dealer. Dito lang sa kanila walang additional charge sa LTO registration. Sa iba kasi may dagdag na 1,500 pesos at ang iba naman plus 3,000 pesos pa on top of the SRP price nila. Pwede rin sa kanila ang installment basis. Smooth na smooth siya mga idol. Ang lambot ng kanyang clutch, kanyang cambio. Sabi ko sa manual ay hanggang 5,000 RPM lang habang break-in period ka. Napakatahimik ng makina niya, halos wala kang marinig na ingay. Suwabing-suwabe kapag nagta-downshift. Smooth na smooth. Napakagaan niyang dalhin. Bago ako nakapagdesisyon na iuwi itong MT-15 ko, 3 unit ang mga pinagpilian ko. Ito nga ang MT-15 na gamit ko ngayon, ang una. Ang pangalawa ay ang Suzuki GSX S150 at ang pangatlo ay ang CB150R ng Honda. Same displacement sila pero ang nagpaangat para piliin ko ang MT-15 ay ang kanyang upside down fork at ang Delta Box aluminum frame. Samahan pa ng monocross swing arm na aluminum rin. Ay aba, ay ano pa ang papalitan ko pagdating sa looks at handling? Astig pa ang headlight. Big bike look talaga. Kamukha pa siya ng dream big bike ko na MT-09 na may kamahalan pero hopefully magkakaroon din tayo nito in God's time. Mas malapad pa ang stock tires niya compare sa mga competitors niya sa 150cc segment. Kaya ito ang mga dahilan kaya ito ang pinili ko. So papalapit na tayo sa bayan ng Lipa kaya given na always traffic. Siya nga pala, wala pang Y-Connect ang Yamaha MT-15 2023 version dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa gaya ng India, meron na silang Y-Connect. May MT-15 version 2 na sa kanila at dual ABS pa. Medyo may kataasan ang presyo nito kasi wala siyang features na dual ABS at Y-Connect para sa price tag na 178,000 pesos. Mas malakas ang Raider ko din eh. Mas malakas ang Raider yung gamit ko dati. Malakas lang ang torque niya pero walang hindi katulad ng Lacunas na hindi kayang ibigay yung takbo ng Raider ko dati. So ang pakiramdam ko mga idol base sa first time ride ko na mas malakas dumulo ang previous modified Raider 150 carb type ko. Pero sa torque lamang ang MT-15 especially sa 6K RPM pababa. Ang set ng Raider 150 ko before ay ported head, 30mm Koso KSR clutch light, programmable racing CDI, Python racing coil na may stock bore at stock stroke na naka-semi high compression engine, PCC kung tawagin, pero positive pa rin ako na mas lalakas pa ang unit ko kasi hindi pa tapos ang break-in period nito at all stock engine pa. Kakalabas pa lang ng kasa. Salamat sa inyo!